Bale yung una po kasi niyang nirereklamo yung dinadamutan po siya ng wifi kaya hindi po online. Yun po yung unang nirereklamo niya po sa akin. Tapos yung lagi po yung sinalak yung pinto. Ano Tapos po? yun po yung nilalak po yung pinto ng kwarto niya. Kinukulong po siya, ibig sabihin. Opo. Tapos po, isis lang po yung kain niya po. Ano po? Tapos po, bago isang beses lang po yung kain niya. Once a day lang siya kumakain. Yes po, Your Honor. Tapos pag nasa kwarto po, bago po siya makakain, pag binuksan lang po ng amo niya yung pinto, bago lang po siya makakain ulit. Okay. Cause of death unknown. Tatanggapin ba natin to? Itong unknown cause of death? Pumunta ba tayo doon sa ospital? Although meron tayong record dito, I don't know if this is legit, itong dokumentong ito. If this is genuine. Sabi, cause of death normal from the hospital death notification form. Ngayon, nagawa natin autopsy dito. Right? Okay. Ano pong sabi sa autopsy? Sino pwede sumagot? Sa OWA? Sir, I'd like to, if I may ask the permission of the chairman, I'd like to give you a rundown of the timeline mula po nung kayong tumawag sa amin. Una po, as I verbally submitted to you, sir, nung sa Umluj kasi, nahalata namin baka ho kasi sa mga ganyan sitwasyon, magkakilala yung police authorities at saka yung pamilya. So what we did is we moved the request to the regional head, the governor, which is all the way to Tabuk. Kasi nga po, hindi natin tinanggap yung kanilang report na ito po ay natural causes. So we moved to Tabuk and have the governor issued an order for have a police investigation which will prompt the autopsy. Now the autopsy is being conducted and we shall be waiting for the result. But yun nga po, Mr. Chair, the result from the investigation ordered by the governor from Tabuk, ganun din po ang lumalabas. So what is the next step to be taken? Let me interrupt, Mr. Ignacio. So, from the information I received, si Jeline ay kinuha ng pulis ng Saudi sa bahay ng kanyang amo at yun ang naggatid papunta sa ospital. Wala ba tayong makuhang police report? Siyempre yung mga pulis, magbablatter yun. Kung anong reason ba't sila tinawagan at ano sa kanilang tansya ang nangyari. At pagdating sa ospital, ano mga sumunod na pangyari? Yun po yung aming sinubmit, Mr. Chair. That's why we opted to have a second investigation conducted and ordered by the governor. And now, ngayon po, meron na po kaming order na iuwi na namin so we can have another autopsy here so we can really get to the bottom of this. And if I may go back to your inquiry about monitoring, if I may, Mr. Chair, yung pong last time nyo kami in order, we worked with the DICT and also with the DMW. Pagdating po dito sa Abseto, real time po, we can identify the exact location of the OFWs. The only link missing is our link with the DMW and the agencies which we've invited them na kasi ho, kailangan i-submit nila sa amin yung kung sino ho yung dineploy nila. And we're working very closely with the Secretary Hans and DMW para ho ma-implement namin to. Mabibigyan, if you can give us time, pupunta ko kami sa office niyo para ma-demonstrate namin to. Real time mo, Mr. Senator, Chairman, ma-identify yun natin. We work together with the DICT. And, Okay, there's thank you. an application called OFW Pass. Hindi po yun. Iba po ito yung sa amin. Yung sa monitoring ng Opo, monitoring, iba po. na is that
DMW? Opo. Yung pong OFW pass is supposed to make the OEC issuance easier. At tugon na rin po sa nabanggit nyo kanina, Mr. Senator. Meron ho Is this the same as the super app? Sen, yung pong super app sa DICT side, combining all the government agencies under one app. Ngayon, yung binabanggit ni Admin Arnel is on the welfare monitoring side. Totoo po yun. We are... Hindi, kasi what I'm after is yung nakalagay sa computer system, lahat ng OFW na pupunta sa isang bansa na deploy doon, and then nakaprogram na yon after she arrives, a week later, somebody will call her. Mr. Senator, Yun ang yun, gusto yun ko. po yung dinidescribe ni Admin Arnel at yun pong sinasagawa natin ngayon. So why is it not happening? Sa ngayon po, Mr. Senator, as explained by Yusek Bernard, what we have is also an electronic system, pero it is a system that requires the recruitment agencies to report to us the well-being of OFWs. Kaya sabi ni Yusek Bernard, ay kapag dating pa lang, may reporting. Ang kakulangan po sa kaso na ito kay Jeline ay July 1 pa lamang na dinig ko at may July 5 on record, may dokumento, alam na nila na hinahanap na siya at hindi na iulat doon sa electronic system. May tumatanaw po noon, meron akong manual dito, Mr. Senator. May tumatanaw po noon sa office sa end natin at may nagre-report at nasa scan natin, alam natin kung ano yung ulat. Pero having said that, tama po kayo, Mr. Senator, we can take this a step further. Yung sinasabi ni Administrator Arnel, we are working with the DICT on the application. OWA Mobile, kung tawagin, is it tama? Alam niyo to? Ilo-launch pa lang ho namin. The only missing, Mr. Chair, is the link that we need because we do not have the information as to the details of the deployment. So yun lang po yung kailangan namin. In fact, inimbita ko ang ating mga owners ng agencies and DMW na i-link po kami. Now once the link is established, magagawa po namin yung automatic na tatawag because napakaganda po nung So dinevelop bakit na link. hindi na-establish yung link? Yun, Sino, yun na lang po. ano ang missing link? Sino ang missing link dito? Inimbita ko ho sila eh. But wala naman ho kasi kung authority. DICT? Mr. Chair, Yes. Yusek Dave Anong po. opinion niyo po dito? Yusek David Almirol Jr. Yes, we launched the eGov super app like the Singapore SingPass, Mr. Chair, to unify government services. So there's a button po on the app na OFW. So once you click this can compile separately yung mga services po ng DMW, OWA, and other agencies. So we develop a system called Data Exchange Platform, Mr. Chair, without them sharing information, but they can talk to each other. So the system is also powered by the eGov AI, Mr. Chair, for the deface to solve also the scamming, yung nahahack na mga OFW accounts. So these are the solutions, Mr. Chair, and we're working closely with OWA and DMW, Mr. Chair. On the link, Mr. Chair, mabilis na po yung linking. If you allow the ICT po, Mr. Chair, to assist on the linking, we can make that happen, Mr. Chair. Thank you. Okay, so when is it going to happen? We can conduct a technical working group meeting with the agency, Mr. Chair, and then I will head that myself, Mr. Chair, to make sure that it will happen. So, sino? Pwede makausap dito? Si Miss Raquel? Is that you? Are they pointing out to you? Hindi, kasi ang gusto ko talaga, yun lang palang iniintay at yun yung missing link na kapag nangyari na yon, na i-connect na yon, so, yung gusto kong mangyari na palagi ko paulit-ulit sinasabi rito, a week after sa deployment ng ating OFW, may tatawag sa kanya para mangmusta. Kung nangyari lang sana ito doon sa kaso ni Ma'am Jeline, baka buhay pa siya. Yung pagsabi pa lang niya na kinuha yung passport ko, yung kape ng aking, ininom kong kape, hinagis ng aking amo, pinuntahan agad ng ating mga
tauhan sa MWO, pinull out, o buhay pa sana siya ngayon. Malamang. Ano po sa palagay niyo, Ma'am Raquel? Good morning, Your Honor, and our officials and my colleagues also. PASEI is in support of the link, and we will be working together with OWA and the MW, and we support that program. It's a new one because right now we are doing the OMS. This is Kayo the po yung monitoring. Philippine Association Service Exporters. Yes po. Okay, ano po yung papel na ginagampanan nyo? Kami po yung association ng mga employment agencies. One of the associations. One and of the the oldest associations. association. But there are others. Yes, there are other associations. Isa lang po kami sa association. Oh, wala ba yung pinaka-association ng association? Ibig sabihin, kasi may kanya, kung isa lamang kayo, the different association would have different procedures, different protocol. Usually po, we work together with the different associations. So, sinong pinakamalaking association? Kayo? Kami po, PASEI. And the oldest. We are 44 And the years oldest. already. Okay, so you are working closely now with DMW Yes and OWA, po. Yes and the po. DICT. Yes po. So, kailan po ma-implement yon sa palagay ninyo, yung magkakaroon na ng proper monitoring mechanism between the agency and the side of the Philippine government, particularly OWA and DMW? With that, Your Honor, we will closely work together as soon as possible. Yung Mr. implementation. Senator. Mr. Senator. Go ahead, Sir. Yusek Almirol. Mr. Senator. Mr. Chair, on the technical note, hindi na po kailangan ng link, Mr. Chair. This is, for me, as a technical person, hindi po kailangan mag-link po ang mga agencies. The OWA system, bibigyan lang po ng access po ang mga agencies. So let me tell a story, Mr. Chair. Example, ako po ay OFW. I was an OFW also before for 3 years, and I know the hurdle. In fact, this is very timely. In fact, I was illegally recruited, and I was a janitor for 2 years, Mr. Chair, sa Middle East because of that illegal recruitment. This was the worst time of my life as well, Mr. Chair. That's why I know this. This is very timely, Mr. Chair. If I'm an OFW, pag nag-report po ako at nasa Saudi Arabia ako, example, real-time po yung system ni OWA na makikita. There's a screen na nagbi-blink po worldwide yung OFW. So, kung yung agency na po yon ay siya ang nireport, ma-access naman po yung agency yung sa kanya lang, yung mga na-recruit lang niya. So, it's a system, Mr. Chair, a very simple system that OWA will provide access to agencies so that pag may nag-report, kita ni OWA, kita rin po ni agency. So, kita rin po kung nag-reply talaga si agency or hindi. So, wala na pong linking, Mr. Chair. It's a typical given access lang po ang ibibigay po sa mga agencies to be monitored by both DMW po and OWA, Mr. Chair. Okay, thank you, DICT. You're raising your Mr. hand. Senator, I Secretary. could be in a position to commit the timeline at the latest October, Mr. Senator. Kasi sa medyo may kaigihan na po kasi sa DMW, we have the OMS where the recruitment agencies are on board. Ang sinasabi ni Yusek Dave, they are now here to bring in our OMS system, bring in the OWA system, and we are all under one application. Baka nga ito yung super app na binabanggit ninyo. So, ang maisasagawa po namin na Agosto ngayon, by October, Mr. Senator, we can present the program, the system. By October, Yes. so it will be fully implemented. Yes, Mr. Senator. So, yes, Ma'am Lucita Sermonia, President Coalition License Agencies for Domestic Service and Skilled Workers. Ma'am, Yeah. you recognize. Good morning, Mr. Chair, and from the government side, the Secretary of the MW, Yusek Bernard, and the Administrator of OWA. As a president of one of the biggest association of the recruitment agencies deploying domestic and service and skilled workers. So, with regards po dito sa dalawang nangyaring tragedy po na ito, we fully support po yung mandatory po sa amin ng DMW at ng OWA na kailangan po talaga
na monitor si worker. So, kami po ay merong mga isinasagawa po ng mga workshop seminar with the DMW at in-encourage po namin lahat ng recruitment agencies to be a member of this big association like po sa amin at saka sa PASEI. But I'm very sad to tell you po na like this Myriad, they are not even members of the association. Sino po hindi member? Yung pong Myriad, yeah, Insana is a member. So kahit po ano pong kampanya ang gawin po namin sa implementation ng magandang hangarin po namin. Kasi po, bukod po dun sa mandatory po na kailangan po na monitoring ng OWA at saka ng DMW, meron pa rin po kaming isinasagawa na mga pangangalaga. I can show you po. And what is it that you want to show Ito us? po, Ano po yan? katulad po nito, pag po na-deployed ang isang worker sa katulad po namin, meron pong applicant's information sheet. Nakalagay na po dito yung pangalan niya, address. Sa address po, at least 3 yung kinukuha namin. Contact number ng buong family. Then, monthly po, tinatawagan namin. Pagka-deployed pa lang Sino po, tinatawagan niyo po? Yung family ng worker? in a 1 week time po na na-deploy, tinatawagan na po namin. Yung family ng worker? Yes po. You're listening but you're not hearing me. Ang importante sa akin, yung worker po mismo, not the family. Okay, tawagin yung family, pero very important to me, nakita mo naman sa mga previous hearings, previous incidents, yung worker, kinukumusta po natin regularly. Katulad nito, yung sa 2 kaso natin ngayon. Kung tinawagan lang sana sila a week after na sila ay dumating doon sa lugar na kung saan sila deploy, tragedy would have been avoided. Yung pagsabi pa lamang yung amo ko, hinagis yung tasa, galit sa akin, o yung amo ko kinumpis ka ang passport, pull out agad natin yung ating worker. Di ba? Yeah, Mr. Chair, to continue po, pagdating naman po sa worker, meron po kaming isinasagawa pong group chat ng bawat na de-deploy. Kaya po, kaagad po nalalaman namin kung ano po ang sitwasyon. Group chat, member tong isa na, o di bakit kung meron kayong group chat, bakit may nangyari pa rin sa OFW? Yun na nga po ang sinasabi ko, Mr. Chair, na hinihikayat po namin ang bawat recruitment agencies na nagde-deploy, most especially ang domestic service, ang agency na deploying at HSW, household service worker, na isa yung OMS sa pinagre-reportan, but they should create yung pong dagdag na monitoring para po dun sa na-deploy. Yun nga po, alam nyo, bottom line lang talaga rito, yung tinatawagan po yung worker a week after ma-deploy or say a month after. Kasi yung first 2 days, hindi pa niya maramdaman yung bang napuntahan niyang amo ay balasubas ba o hindi. Lalabas na yan after a week or so. So dapat 1 week or 10 days after, kumusta ka na dyan? Pag sinabi niya, ito yun, ayoko dahil hinagis yung baso ko, pinatutulog ako sa kubeta, kung mga ganong klaseng sumbong, action na agad kayo, pull out yun na agad. Huwag niyo sabihin nag-iinarte. Diba? Yun yung ibig sabihin. Kasi kung meron tayong ganong klaseng monitoring mechanism, walang mamamatay na OFW. Believe me, 99% that would have been avoided. Totoo. Kasi ang nangyari, too late na makarating sa family na minamaltrato na yung OFW, marami na nangyari, saka palang tayo action. Yes, Mr. Ignacio. Thank you, Mr. Chairman. Yung pong this monitoring system can be implemented as soon as we will all be connected. But if I may provide a suggestion, Mr. Chair, DA pa lang po ako, nire-recommenda ko na ito sa mga agencies. I have been recommending that we professionalize the operations by having a standard operating manual. For example, ito pong Let me interrupt you, sir. Okay, I agree with you. Pero hindi naman sila sumusunod, tama, matitigas ang ulo.
O so bago nyo sila bigyan ng lisensya, dapat sumunod muna sila doon sa sistema ang gusto nyo ma-implement. Kaya lang po yung OWA, hindi namin sila mapapasunod eh. So we will, I've talked to, we've Okay, DMW, had a meeting with next time, DMW. Maganda nga yung pinupoint niya. Sabi niya, matagal na raw, para silang plakata na, paulit-ulit sinasabi sa kanila. Then kung gano'n, hindi sila sumusunod, cancelin mo lahat ng lisensya nila. Muna, suspended muna kayong lahat. Yung mga hindi nag-comply, suspended. Di ba? Ngayon, after makapag-comply kayo, sige, larga. Di ba? Dapat, do you agree with me, sir? Yusek Olalia, Mr. Senator, Senator ako personally, I have signed only 7 new licenses. We have been very strict. Ang ginagawa po natin ngayon, Mr. Senator, at the level of Yusek Bernard, merong panel interview, nakalatag, kinakausap lahat ng nag-i-invest, tinatanong kung saan nanggaling yung pera, anong background, may profiling pong nangyayari. So that sa panahon ko po, in fact, the opposite is being spoken about me, that I have been too strict about licensing. I have only signed 7 licenses. Okay, good. I have been very strict. Rest assured, wala hong lumulusot sa akin na dumodoble, may derogatory record, merong pinanggalingan ng pera na questionable. Tinetrace po namin pati yung bank account kung kailan dineposito yung investment ng Secretary Kakdak and Sir Ignacio, siyempre pagpapasok ko ng batas, matatagalan pa yan. It will take months, okay, bago mapirmahan. This is what I want you to do. Pagmulta kayo doon sa mga agency na naging pabaya, multahan nyo. Milyones. Diba? Pagmultahin nyo. Kasi wala naman palang multa. Sabi ng agency, okay, kahit na suspendin nyo ako, wala namang multa. Mag-o-open lang ulit ako. O intayin ko lang na ma-lift yung suspension. Magmulta kayo. On top of na sila suspended or sila ay makansela, multa. Yan ang pag-usapan nyo. Yung sa akin naman, pagkakakulong at multa, dapat may makulong. Nang sa gayon, sample yun madadala. So, by October, may implement na yung proper monitoring system na yung gusto kong mangyari. So hopefully by next year, wala nang mamamatay ng OFW dahil sa pagmamaltrato. Really. Ganun po yun. If we have a proper, strict monitoring system sa mga OFWs natin upon arrival or days after arrival dun sa kanilang deployment, itong mga pagkamatay ng mga OFWs natin dahil sa pagmamaltrato, it's not gonna happen anymore. At the first instant, magreklamo yung OFW, red flag yan, pull out agad. May pupuntang authorities. Pwede tayo makipag-connect. Nandiyan naman yung ating DFA. Ko-connect tayo sa Saudi authorities. Right? So I don't want to hear na meron pa mamatay muli na OFWs by next year. You agree, Secretary Kakdak? Yes, I fully Mr. agree, Mr. Ignacio? Senator. Matagal na po tayo nasa OFW advocacy and I will be the first to agree, fully agree with your statement. Tama po yung term na binanggit nyo, red flag. Ang hindi po nangyari dito ay yung raising of the red flag ng agency, gayong maaga pa lang nasabihan na sila. But having said that, Mr. Senator, it will always be our responsibility to improve the system. And yung red flag, we will make that as early as possible. And if it government itself will raise the red flag and not wait for the agency, yun po ang purpose natin sa October na ilo-launch natin, Mr. Senator. Thank you. Now, meron na autopsy na ginawa kay Jeline, Miss Jeline. Ano na po yung result ng autopsy ng Saudi authorities? Ang huling ulat as of this morning, Mr. Senator, ang resulta ng autopsy ni Jeline ay natural death ang lumabas. Hindi po natin tinatanggap ito, kaya't ang next course of action is an autopsy here in the Philippines. Meron po ako ring ulat tungkol sa mga nakatanaw ng katawan ni Jeline at buong-buo ang kanyang katawan. Therefore, an autopsy in the Philippines is very, very feasible through the NBI, National Bureau of Investigation. At kailan po may babalik yung kanyang mga labi?
Ang sabi po sa amin ay sinasagawa na yung pagpapauwi. Unang araw ito ng linggo. Ngayong linggo, tatrabahuhin yung kanyang pagpapauwi at autopsy to commence immediately upon the arrival. Give and take mga another 1 to 2 weeks po yon after arrival for the results of the NBI autopsy. So, next week, darating na yung mga labi, and then autopsy agad ng NBI, and then a week or so after, lalabas ng result. Yes, Mr. Senator. So what Around that time. happens next is kung halimbawa lumitaw na may foul play. So ano po maging course of action ng ating kapag gobyerno? lumitaw na may foul play, naka-activate po ang ating lawyer on the ground at agad-agad po magsasampa ng kaso tungkol sa kinakaukulan patungkol dun sa foul play report kung merong manglalabas. Sino pong sasampanan ng kaso? Meron po tayong posibleng depende sa investigasyon, depende sa findings ng NBI, pero ang unang-una po diyan syempre yung sorry. Ano nga po pag lumitaw sa kasi ako alam ko may foul play rito eh. Yes. Mr. Senator, Sandali ma'am, it's just common sense. Ang daming red flag eh. Kinumpis kayong passport, tapos tinapon yung baso, pinag-iinitan, etc. Hindi na makontak. I'm sure healthy siya. Wala siyang health kasi bago siya pumunta ng abroad, ng Saudi, meron siyang medical check-up. So may foul play ito. Ang tanong ko ngayon siguro sa DFA, Yusek Jose de Vega, pag lumitaw na may foul play, so nakipagsabuatan yung ospital, nakipagsabuatan yung gumawa ng autopsy, nakipagsabuatan yung police, anong pwedeng course of action ng DFA? Certainly we can, magandang umaga po, Senator. And before I answer, the DFA extends our condolences sa the families. Ang gagawin natin, pag mayroon tayong contrary evidence showing may foul play, of course, the problem kasi is jurisdictional ng crime, no? Baka sinabi na ng Saudi na walang sunod sa kanyang sariling autopsy, wala raw foul play. However, kung meron tayong na-discover foul play, as mentioned by Secretary, we'll ask our lawyer to see if we could request, we will make a strong request, the strongest request sa Saudi authorities to conduct a formal investigation sa employer, against the employer. Kasi meron tayong evidence, so we have to present it. Saudi naman recently, as been Okay, Yusek, is very nice, okay, sige. nicer to us now. Yeah. Yeah. How about doon sa ospital na nakikipagsabuatan? Kasi sabi ng ospital, normal death. Exactly, sabi normal death. Sabi ng police, wala raw problema, normal death, puro normal. So very clear, pag lumitaw sa NBI natin na may foul play, ano ang pwede natin magawa against these hospitals na nakikipagsabuatan sa cover-up? That will depend on Saudi law po, no? So, we'll wait for the results. Pero siguradong may magagawa tayo. At least we'll try, no? Kasi kailangan ng justisya para sa ating kababayan. So is it safe to say na pwede tayong magsampa ng protest sa Saudi government na para madisiplina itong ospital na nakipagsabuatan na nagdeklara ng normal death? Samantalang alam naman nila na may foul play. We can do it, pero because of diplomacy, we'll do it quietly na para hindi mo ma-insulto yung mga Saudi authorities. Pero sabihin natin na kung pwedeng investigahan nila yung ospital at tignan kung bakit gano'n, bakit sinabing walang foul play, meron naman. Ang tingin ko po nangyari dito, the only foul play possible is that baka sinasaktan siya. Kasi ang sinasabi nila baka namatay sa natural cause dahil may namamatay tayo mga kababayan sa heat wave, no? Sa init ngayon sa foreign countries. So nung sinabi nyo, dapat nga prevention is the best, no? Dapat nga nung sinabi na nahihirapan siya, dapat na may nagawa kami, no? So sa pamahalaan. Pero para lang sa ating kababayan, kung kailangan i-present to sa Saudi authorities, we will do it, Your Honor. Okay, thank you. Yun lang po ang gusto kong mangyari na dapat yung ospital, yung police at ano pa mang government agency ng Saudi na nakikipagsabuatan sa cover-up, dapat managot din sila. Not only for OFWs, who knows, baka ginagawa din nila ito sa ibang mga foreign nationals
na nagtatrabaho doon na pinagtatakpan at kinakampiyan ng kanilang mga kababayan. Now, let's move on ngayon. Dito naman kay Riolin Saison. October 22, 2023 deployed. July 16, 2024 cardiac arrest. Andito ba yung relative ni Miss Riolin? Naka-online? Nandiyan ba yung husband? Nandiyan si Edelberto? Mr. Edelberto? Tenorio? Yes po, dito po. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa Your Honor tsaka sa lahat po ng nandiyan sa Senate ngayon. Pwede ba natin makita si Comsec, si Sir Edelberto sa screen? I can't see him. Can we put him on screen? Okay, magandang hapon, magandang umaga po. Ayan na si Sir Edelberto. Sir Edelberto, bago po sa balitang natanggap nyo na nasawi na po si Mrs., ano po yung mga napag-usapan niyo po ni Mrs.? Bali, yung una po kasi niyang nirereklamo, yung dinadamutan po siya ng wifi, kaya hindi po online. Yun po yung unang nirereklamo niya po sa akin. Tapos yung lagi po yung silalak yung pinto. Ano Tapos po? yun po yung nilalak po yung pinto ng kwarto niya. Kinukulong po siya, ibig sabihin. Opo. Bali, tapos kulang po siya sa tulog, sa pagkain, saka sobrang trabaho po. Tapos panggabi po kasi yung trabaho niya, Your Honor. Okay, Gabi panggabi? po yung trabaho. Bakit po? Opo, gabi Bakit po. panggabi? Bakit hindi umaga? Yun nga po ang inano ko sa kanya, sabi ko, tinatanong ko po sa kanya, bakit gabi yung trabaho mo? Tinatanong ko rin po yung ibang mga kasama niya kung ang trabaho nila ba gabi, hindi raw po. Yung mga kasama niya araw, bakit ito pang gabi? Yun po ang tinatanong ko sa kanya. Okay. Bukod sa mga... Bali, Yes, sir. Go ahead, sir. Go ahead po. Sorry po. bali po kasi yung pasok niya minsan po ng hapon, ganyan, tapos hanggang alas 5 po ng madaling araw. Ganyan po siya pinapababa bago makapasok po ng kwarto. Kinukulong po siya pagkatapos ng trabaho? Opo, kinukulong po. Opo. Tapos po, sis lang po yung kain niya po. Ano po? Tapos po, bago isang beses lang po yung kain niya. Once a day lang siya kumakain. Yes po, Your Honor. Tapos pag nasa kwarto po, bago po siya makakain, pag binuksan lang po ng amo niya yung pinto, bago lang po siya makakain ulit. So pag hindi bumukas, so yung amo magdi-deliver ng pagkain niya. Pag akyat pa lang po niya sa works niya, bago siya makakain, Your Honor. So itong kalupitan ng amo sa misis ninyo, ipinarating niyo po sa agency, ipinarating niyo po sa OWA, sa DMW. Bali, inano ko po yan sa agency, ang ano po niya, kasi natatakot po siya, baka hindi kagad makuha, ay saktan lang po siya amo niya. Hindi naman po ako nagkulang sa pag-monitor sa kanya, sa pag-report po. Ito yung agency na nagsabi nag-iinarte lang si Mrs. Tama? Yung sa counterpart po, yung sa counterpart po, Okay. yung sa Saudi po, Yung counterpart sa Saudi. Pilipinong nagsabi noon. eh, Pilipino, Gina Rose po. yung welfare officer. Gina ano? Rose Gomez Bautista po. Gina Rose Lopez. Gomez Bautista. Okay. Now, nung sinasabi ni Mrs. na kinukulong siya, minsan lang sa isang araw kumain, kulang sa tulog, gabi ang trabaho, nung masabi niyo po sa agency sa local, na iparating niyo po, ano pong sinabi ng agency na Opo. local? Ang ano po nila, tatawagan daw po para ma-confirm. Tapos nung nagsabi yung asawa ko na yun nga po, natatakot po siya kasi baka po hindi kagad makuha ng agency yung counterpart, isaktan lang daw po siya ng amo niya. Kaya sabi niya, kaya ko naman po yung yung trabaho, kaya lang yung pagkain po kasi one day lang. Tapos po yun, nagpatagal ng patagal, halos parang hindi na po nasusunod yung kontrata niya na 8 hours yung trabaho, so sobra na po yung trabaho niya sa oras. Kailan po na discover ninyo mula sa inyong misis from the time na siya po ay na-deploy
up to the time na nakarating na sa inyo yung mga masamang impormasyon. How long was it? Ito lang po yung Ramadan nila nung March. Nung ma-deploy po siya October. Opo. Kailan po yung una yung pag-uusap? Yung After October 22, nung Yung- kanyang deployment date. Bali araw-araw na po kami nag-uusap. Araw-araw. Kaya nga po, kailan nga po yung Opo. unang araw nung mag-usap kayo ni Mrs. at sinabi ni Mrs. ayoko dito kasi ito yung kalbaryo ko, etc. Nung December. Yan po. Yung December? pagkaroon niya sa akin yung nagreklamo po siya na hindi po siya nakakagamit ng wifi. Yun po. Gusto niya magpalipat ng employer. Kasi po madamot daw. Pero kailan po siya nagsumbong sa inyo tungkol doon sa pagkulong sa kanya, kulang siya sa tulog, at minsan na siya kumakain? Anong araw po yun? Yun po kasi yung pong pag-umpisa pa lang po talaga, gano'n na po yung kumbaga may sarili po siyang kwarto, kaya lang nilalak po yung pinto ng amo, hindi po siya Okay, agad pakalabas. sa umpisa pa lamang po. So, Opo. ano yan, after 1 day, 2 days, 3 days, 1 week? Basta po yung pagdating niya doon doon sa employer niya, yun na po yung sitwasyon niya, kinukulong po, sinasarado po yung pinto niya sa kwarto, kasi sariling kwarto po siya sa baba. Thank you. Ito nga yung sinasabi ko sa OWA, sa DMW, sa Coalition of Licensed Agencies, itong presidente ng Philippine Association of Service Exporters. You see, pare-pareho yung kanilang mga malulungkot na kwento. First few days, lumilitaw na agad yung kalupitan ng kanilang amo. And yet, nobody listened. Nobody did something. Naging pabaya tayo. Is this how we treat whom we call our modern day heroes? See? Yun sinasabi ko eh. Hindi sana nagkaroon ng tragedy sa kaso nito ni Ma'am Riolin kung pinakinggan natin si Sir Edelberto, or kung meron tayong monitoring system in place, Secretary Hans, na kung saan after a few days tatawagan natin yung ating worker at sinabi ni worker hindi nasusunod ng kontrata, ito yung ginagawa sa akin, etc., then walang mamamatay na OFW dahil sa maltreatment. I assure you that 99.999% wala na pong masasawi na OFW. Alright. So kailan po yung pinakalas na nakausap niyo po si Mrs. bago po siyang masawi? July 15 po. Ano po yung sinabi niya July 15 sa inyo, sir? Sabi niya po nung umaga, sabi niya, mahal pa, pakitawagan yung agency na kailangan makuha ako ngayon kasi hindi ko na kaya, masakit yung likod ko. Hindi na, hirap na ako maghinga. Kaya tinawagan ko po yung agency dito sa Puerto para po makuha kagad siya doon. Okay. Anong sabi po ng agency? Bali, ang sabi po ng agency, tatawagan niya po yung dyan sa Manila para naman po matawagan yung counterpart po sa Saudi para makuha agad. At too late na nung kunin yung misis nyo. Yes po. Yes po. Pero di po kayo nagkulang time and time again to inform Yes. the proper Opo. authorities, agencies, tungkol po sa kalagayan ni misis, tungkol po sa hinaing at reklamo ni misis sa inyo. Tama? Yes po, opo. Nagre-report po ako lagi. Basta po pag nagsabi yan sa akin na magtawag ako sa agency o mag-chat sa agency, ginagawa ko po yun, Your Honor. Okay. So, again, dito malaking pagkukulang ng agency. Tama. Now, sir, nung nabanggit sa inyo ni Mrs. na siya ay kinukulong, na siya ay hindi pinapakain, meron ba siyang sinabi na meron siyang karamdaman, na meron siyang sakit? Wala. Yung nalaman ko lang po na nadulas po siya noong June 24. Tapos po, yun po yung yun nga po yung humingi po siya ng tulong doon sa handicap. Hindi po pinapakaroon niya kasi lagi po wala doon yung amo niya na babae. Ang nasasabihan lang po yung anak, kaya nung anak naman doon sa nanay,
Kaya po lumala ng ganun yung yung sakit niya po. Madulas. Okay, pero umalis dito si Mrs. healthy po siya, di ba? Yes po, Your Pumasa Honor. siya sa Yes lahat po. ng health screening. Yes po, Your Honor. Kasi nga po, lumilitaw dito, sinabi po ng hospital, findings is cardiac arrest. So, ibig sabihin, may sakit sa puso, lumilitaw si Mrs. Yes po. Healthy naman siya umalis dito. So, maybe nagkaroon siya ng cardiac arrest dahil siguro sobrang stress, I don't know, hanggang sa inabot niya itong sitwasyon. No? Siya Saka po- Your Honor, kung mayroon man po siyang sakit, siguro po gagawaan po ng agency ng waiver, papipirmahin para po makalis agad at para ng bansa. Para po makapunta na ibang bansa, makalis po agad ng bansa. Ay, may mga ganong kwento, kahit na may sakit, ipapasa ng agency, papapirme ng waiver para makalis? Ganun ba nangyari kay Mrs.? Hindi ko rin po kasi yung meron po kasi nagsasabi na mga iba na ganun daw po yung ginagawa. Kung may sakit na mild lang, gagawan daw po ng waiver, papipirma yung COFW para daw po ma-deploy sa ibang bansa. Okay, wait a minute. Okay. DMW, agency muna, Myriad, Human Resource and Services. Good afternoon, sir. Hindi po magandang hapon natin ngayon Ma'am Jocelyn. So practice nyo po ito na pinapipirma yung mga worker ninyo kahit na may health problem, papapirmahin nyo ng waiver para mag-go na at baka deploy na, may deploy na? Ay, hindi po, sir. Hindi nyo gawain to? Fit to work po siyang umalis po. Well, hindi kay Ma'am Riolin, sa mga ibang worker ninyo. Ay, Pero hindi you're po. aware of this kind of practice. Maaaring hindi nyo ginagawa sa inyo, pero nababalitaan mo sa ibang agency siguro. Nangyari. Tama? So tumatango ka meaning yes. So alam mo, so this is a practice, industry practice. Okay, DMW and OWA. So, inamin niya na mismo, hindi raw siya, pero sa ibang agency, nagiging parang common practice na kahit may mga sakit, yung mga worker, pinalalabas na healthy sila, papirma ng waiver para ma-deploy na. Ano pong reaksyon niyo? Sino gusto Mr. mag-react? Senator, pwede ko lang pong sabihin na definitely illegal po itong practice na ito. Basic po na dapat pasado sa health exam. May prueba na hindi pasado dun sa pagkakakwento ni Mr. Edelberto. At WINAIB, wala pong makakapagbaliktad sa non-fit to work, unfit to work. Bawal po yun sa batas and definitely illegal. There will be a penalty, a criminal penalty pa nga ho kasi binabaliktad yung kung ano yung nakasulat na dun sa kasulatan. Sa kaso po ni Riolin, October 2023 siya lumapag sa Saudi. Nung unang mga buwan, nakapag-report sa electronic system natin na maayos siya, pero pumalya na po pagkatapos ng mga susunod na buwan hanggang nga sa nalaman na nila na may nangyayari ng hindi maayos, hindi rin po inulat sa atin at dahil doon ay may penalty na po antimano, may suspension and then may investigasyon na si Yusek Bernard na mas malaliman po. At tama po kayo, papatawan natin in the long run ng hindi lamang administrative penalty kundi multa. Pero I'm very interested, Secretary Kakdak, Yusek Olalia, Mr. Ignacio, na nagiging common practice na pala sa mga agency na kahit na not fit to work, palalabasin na fit to work, meaning idudoktor and then papipirma na ng waiver. So, bakit alam nila at hindi nyo alam? Alam ng matag agency. Inamin, no? Delikado to. Di ba? Mahirap ang trabaho dun sa Saudi tapos may sakit pala sa puso na dapat hindi payagan na makapagtrabaho doon. Dahil sa hirap, imbis na hindi pa sana naatake na sa puso. Dahil dinoktor yung health certificate. So, wala pa ba tayong nakakasuhan? Wala pa ba nakukulong? Mr. Chair, dalawa po yan Una po, nasa undertaking po na pinipirmahan at pinapatupad po ng bawat ahensya at ng DMW na lahat po ng kanilang ide-deploy physically healthy and fit to work. Malinaw po yun. Kapag po violate yun, RV po yun, recruitment violation at hindi lamang po kanselasyon kundi meron pong
kaugnayang criminal liability po, lalo na kung namatay yung ating OFW. Pangalawang framework po ay yung sa DOH. Yung PEME nila, kasama po sa PEME yung physical examination. Ipapasa po dapat nila yon. Kapag hindi nila naipasa yung physical examination, ibig sabihin may sakit sa puso, may hypertension, papagsak po yan. At pag yan po ay pinasa at pinagpirma ng waiver, ay hindi lamang po yung ahensyang tatamaan, pati yung medical facility na nag-issue po ng fake na PEME ay tatamaan po, Mr. Senator. So how can we avoid this, Yusek Olalia, from happening? Kasi rampant na eh. In-admit niya eh. So parang common practice na. So how can we avoid this kind of illegal practice? Yeah, may batas po tayo at i-implement lang po natin yung batas, Mr. Chair. No. Kasi ako prevention eh. Okay, may batas tayo, makulong, ang dapat makulong. Pero habang maaari, sana, bago tayo dumating doon, o wag na sana tayo dumating doon, mapigilan natin. So how do we stop? How do we put a break on this practice na pinalalabas healthy kahit na dineklara na not fit to work? Yeah. Una po, Mr. Chair, kunin po natin kung sino yun, i-identify po natin. Ibigay po sa akin yung pangalan ng OFW na pumirma ng waiver. At we will get to the bottom of this. We will conduct an investigation, we will coordinate with the appropriate agencies, and we will file the appropriate criminal case. O nga, pero ang ibig sabihin, Secretary Yusek Olalia, paano po natin malaman o matunton yung mga workers na diniklara na not fit to work ng isang medical facility and yet nakapag pinagtatrabaho pa rin? Ang tanong ko, paano natin malaman na ito ay not fit to work at pinilit pa rin pagpapasahin para kumita lang agency? Paano natin matrack down? Una po, tatanungin natin yung agency kasi sila lamang po ang nakakaalam na finake Okay. po nila. Sige, Pangalawa, yung OFW po, kailangan po mag-report mismo. Sige, unang tumaas si Ma'am Raquel Bracero, President, Philippine Association of Service Exporters Inc. Ma'am Raquel, magandang hapon. Okay, magandang hapon ulit po. First and foremost po, we support na ito pong fit to work certificate is number 1 requirement para po mapaalis namin ng isang OFW. And malaki pong kapatawan na pagka hindi namin sinunod. Now, yun hong mga clinic na pinapadalhan po namin ay accredited po yon ng Department of Health and also accredited po ng Department of Migrant Workers. Now, pagka pinasa nila na hindi naman dapat pumasa, malaki po ang responsibilidad ng isang clinic. So, dapat po kasama po ang clinic dito na mananagot dahil sila po yung nandoon at sila po yung nagbibigay ng fit to work certificate. Dadating na lang po sa amin na sila ay fit to work. But yun pong magbibigay ng certification ay yun pong clinic na accredited ng Department of Health and Department of Migrant Workers. Okay, will it be better na kung yung mag-issue ng fit to work government hospital versus mga clinic lamang na accredited ng DOH na pwede naman pasintabi, hindi naman lahat siguro, na pwedeng mababayaran lang para baluktutin yung result ng medical exam. Why not government agencies na lang? I mean, government hospitals, government provincial hospitals.